mapapaso ang mga paa mo. Kaya kapag sumiping ka sa asawa ng iba, magdurusa ka. Minsan nauunawaan ng mga tao ang taong nagnakaw dahil sa gutom. Ngunit pinagbabayad naman siya ng 7 beses ng kanyang ninakaw kapag nahuli. Kahit maubos pa ang lahat ng pag-aari niya. Ang taong sumisipin sa asawa ng iba ay hangat. Sinisira lang niya ang kanyang sarili. Masasaktan siya at habang buhay na mapapahiya. Sapagkat ang asawang seloso ay sobra kung magalit at mag-iiganti siya ng walang awa. Kahit magkano pa ang ibayad, hindi niya ito tatanggapin. Ikapitong kabanata. Anak, sundin mo ang mga sinasabi ko sa iyo. Itanim mo ito sa iyong isipan at sundin ang mga iniuutos ko upang bumaba ang buhay mo. Ingatan mo mabuti ang mga itinuturo ko katulad ng pag-iingat mo sa mga mata mo. Itanim mo sa iyong isipan upang hindi mo makalimutan. Ituring mo na parang kapatid na babae ang karunungan at ang pangunawa na parang isang malapit na kaibigan, sapagkat ilalayo ka nito sa masamang babaeng nakakaakit ang pananaliga. Ang masamang babae, minsan dumungaw ako sa bintana ng aming bahay. Nakakita ako ng mga kabataang lalaki na wala pang buwan sa buhay. Isa sa kanila ay talagang mangmang. Lumalakad siya patungo sa kanto kung saan naroon ang bahay ng isang masamang babae. Takip-siling na lukot at malapit ng dumi. Sinalubong siya ng isang babae na ang suot ay katulad ng suot ng isang babaeng bayaran. Nakapagplano na siya ng gagawin sa lalaking iyon. Maingay siya at hindi mahiyain. Hindi siya nanatili sa bahay. Madalas siya makita sa mga lansangan, mga kanto at mga plaza. Paglapit ng lalaki, ay agad niya itong pinalikan at hindi na niyang sinabi. Tinupad ko na ang pangako kong maghandog at may mga sobrang karne doon sa bahay na mula sa aking inihandog. Kaya hinanap kita at mabuti naman nakita kita. Sinakinan ko na ang aking higaan ng makulay na telang galing pa sa Egipto. Nilagyan ko iyon ng pabangong mira, alo at cinnamon. Kaya halika na, doon tayo magpakaligaya hanggang umaga. Dahil wala rito ang asawa ko, naglakbay siya sa malayo. Marami siyang dalang pera at 2 linggo pa bago siya bumalik. Kaya naakit niya ang lalaki sa pamamagitan ng kanyang matatamis at nakakaakit na pananalita. Sumunod agad ang lalaki na parang bakal na papunta sa kanayan. Bumunod ng isang isa na patungo sa ikan. At doon papanain siya at darating sa kanyang puso. Para rin siyang isang iwan na nagmamadali papunta sa bilang ng kamatayan. Ngunit hindi niya ito nalalaman. Kaya mga anak, pakinggan ninyong mabuti ang aking mga sinasabi. Huwag kayong paaakin sa ganyang uri ng babae at huwag ninyong hayaan na kayo'y kanyang ligaw. Marami na ang mga lalaking napahangang dahil sa kanya. Kapag pumunta kayo sa bahay niya, para na rin kayo pumunta sa daigdig ng mga patay. Papuri sa karunungan. Ikawalong kabanata. Ang karunungan at pangunawa ay katulad ng taong nangangaral. Tumatayo siya sa matataas na lugar sa tabi ng daan, sa mga kanto, sa mga pintuan ng lungsod, at mga daanan. Nangangaral siya ng malakas. Kayong mga tao sa buong mundo, pakinggan ninyo ang... Shout out Champ Idol Ronald Acero Alabormina. Salamat Champ Idol. Solid ka talaga tol. Magkaroon kayo ng pangunawa. Makinig kayo sa sasabihin ko, sapagkat ito ay tama at kapaki-pakinabang. Ang sinasabi ko ay pawang katotohanan lamang. Sa nagsasalita ng masama, ako ay nasusuklang. Pawang matuwid ang sinasabi ko. Hindi ako nagsasalita ng kasinungalingan o pandaraya.
Ang lahat ng sinasabi ko ay malinaw at pawang tama sa taong may pangunawa. Pahalagahan ninyo ang karunungan at ang pagtutuwid ko sa inyong ugali kaysa sa pilak at ginto. Sapagkat higit na mahalaga ang karunungan kaysa sa mamahaling hiyas at hindi ito matutumbasan ng mga bagay na hinahangad mo. Ako ang karunungan at alam ko kung paano unawain ang tama at mali. At alam ko rin kung paano magpasya ng tama. Ang may takot sa Panginoon ay lumalayo sa kasamaan. Namumuhi ako sa kapalaluan, kayabangan, pagsisinungaling, at masamang pag-uugali. Magaling akong magpayo, at may sapat na kaalaman. May pangunawa at kapangyarihan. Sa pamamagitan ko nakakapamuno ang mga hari, at ang mga pinuno'y nakagagawa ng mga tamang batas. Sa pamamagitan ko, makakapamuno ang mga tagapamahala at mga opisyal, ang lahat na namumuno ng matuwid. Minamahal ko ang mga nagmamahal sa akin. Makikita ako ng mga naghahanap sa akin. Makapagbibigay ako ng kayamanan, karangalan, kaunlaran, at tagumpay na magtatagal. Ang maibibigay ko ay higit pa sa purong ginto at pilak. Sinusunod ko ang tama at matuwid. Bibigyan ko ng kayamanan ang nagmamahal sa akin. Pupunuin ko ang lalagyan nila ng kayamanan. Noong una pa, nilikha na ako ng Panginoon bago niya likhain ang lahat. Nilikha na niya ako noong una pa man. Naroon na ako nang wala pa ang mundo. Ang mga dagat, mga ukan, mga bundok, mga burol, mga bukid, at kahit pa ang mga alikabok. Naroon na ako nang likhain niya ang langit. Maging nang likhain niya ang tagpuan ng langit at ng lupa. Naroon din ako nang likhain niya ang mga ulas. Nang palabasin niya ang tubig sa mga bukan mula sa kailaliman. Nilagay niya ang hangganan ng mga dagat upang hindi ito umapaw. At nang nilagay niya ang mga pundasyon ng mundo. Katulad ko'y arkitekto na nasa tabi ng Panginoon. Ako ang kanyang kasiyahan sa araw-araw. At lagi naman ako masaya sa piling niya. Natutuwa Baka daw tamaan ka siya, sabi naman. At sa mga taong nilagay niya. Sabi ni Tolasero, Yung mga anak. tabang-tawa ako sa Rocky. Mapalad ang mga sumusunod sa pamamaraan ko. Pakinggan ninyo ang mga pagtutuwid ko sa inyong pag-uugali Time na! upang maging marunong kayo. At huwag ninyo itong kalilimutan. Mapalad ang tao laging sa akin nakatuon ng isip at naghihintay para makinig sa akin. Sapagkat ang taong makakasubok sa akin ay magkakaroon ng maganda at mahabang buhay. At pagpapalangin siya ng Panginoon. Ngunit ang taong hindi makakasumbong sa akin ay ipinapahamak ang kanyang sarili. Ang mga galit sa akin ay naghahanap ng kamatayan. Ang karunungan at ang kamangmangan. Ikasyam na kabanata. Ang karunungan ay katulad ng isang taong nagtayo ng kanyang bahay na may 7 haligi. Pagkatapos nagkaroon siya ng malaking handaan, naghanda siya ng mga pagkain at mga inumin. At saka inutusan niya ang mga katulong niyang babae na pumunta sa pinakamataas na lugar ng bayan para ipaalam ang ganito. Kayong mga kulang sa karunungan at pangunawa, inaanyayahan kayo sa isang malaking handaan. Hali kayo, kumain kayo at uminom ng aking inihanda. Iwanan na ninyo ang kamangmangan upang mabuhay kayo ng matagal at may pangunawa. Kung sasawayin mo ang taong nangungutya, iinsultuhin ka niya. Kung sasawayin mo ang taong magama, sasakyan ka niya. Kaya huwag mong sasawayin ang taong nangungutya, sapagkat magagalit siya sa iyo. Sawayin mo ang taong marunong, at mamahalin ka niya. Kapag tinuruan mo ang isang taong marunong, lalo siyang magiging marunong. At kapag tinuruan mo ang isang taong matuwid, lalo pang lalawak ang kanyang kaalaman. Ang paggalang sa Panginoon ang pasimula ng karunungan.
At ang pagkilala sa banal na Diyos ay nagpapahiwatig ng pagkaunawa. Sa pamamagitan ng karunungan, hahaba ang iyong buhay. Kung may karunungan ka, magdudulot ito sa iyo ng kabutihan. Ngunit magdurusa ka kung ito'y iyong tatanggihan. Ang kamangmangan ay katulad ng isang babaeng maingay, hindi marunong at walang nalalaman. Nakaupo siya sa pintuan ng kanyang bahay o sa upuan sa mataas na lugar sa lungsod at tinatawag ang mga dumadaan na papunta sa kanilang trabaho. Sabi niya, "Halika kayo rito, kayong mga walang karunungan." At sinabi pa niya sa walang pangunawa, "Mas masarap ang tubig na inakaw at mas masarap ang pagkain na kinakain ng ihi." Ngunit hindi alam ng mga tao pupunta sa kanya na sila ay mamamatay. Ang mga nakapunta na sa kanya ay nakuna sa libing. Talaga, jump straight home upper. Ininis ko nga eh. Ang mga kawikaan ni Solomon, ikasampung kabanata. Nakakabuwi. Narito ang mga kawikaan ni Solomon. Ang anak na marunong ay ligaya ng magulang. Ngunit ang anak na hangal ay nagbibigay Galingan mo daw ng umilag siya, oh. kalukuhan. Ang kayamanang nakuha sa masamang paraan ay hindi makapagbibigay ng anumang kabutihan. Ngunit ang matuwid na pamumuhay ay makapagliligtas sa iyo sa kamatayan. Hindi hinahayaan ng Panginoon na magputong ang mga matuwid. Ngunit ipinagkakalit naman siya ang hangad ng mga masama. Nagpapahirap ang kasamaran, ngunit ang kasipagan ay nagpapayaman. Ang naginimbang ng pagkain kapag anihan ay anak na marunong. Ngunit ang anak na laging tulong kapag anihan ay kahiyahiyan. Ang taong matuwid ay pinagpapala. Ang bibig ng masamang tao ay nakakapinsala. Ang alaman ng taong matuwid ay mananatili magpakailanman. Ngunit ang masamang tao ay makakalimutan. Sumusunod sa mga utos ang taong marunong. Ngunit ang nagsasalita ng kamangmangan ay mawawasa. May kapayapaan ang taong namumuhay ng matuwid. Ngunit ang masama ang pamumuhay ay malalandan. Ang taong mandaraya ay gulo ang nilikha. At ang taong nagsasalita ng kamangmangan ay mapapahamak. Ang salita ng taong matuwid ay makatutulong sa buhay ng iba. Ngunit ang mga salita ng taong masama ay makapipinsala. Ang galit ay nagpapasimula ng kaguluhan. Ngunit ang pag-ibig ay nagpapatawad ng lahat ng kasalanan. Nagsasalita ng karunungan ang taong may pangunawa. Ngunit ang walang pangunawa ay nagsasalita tungo sa kanyang kapahamakan. Nagdadagdag ng kaalaman ang taong may karunungan. Ngunit ang mga hangal ay nagsasalita tungo sa kanyang kapahamakan. Seguridad ng mayaman ang kanyang kayamanan. Ngunit kapahamakan naman ng mahirap ang kanyang kahirapan. Ang gantimpala ng matuwid ay maganda at mahabang buhay. Ngunit ang gantimpala ng masama ay kaparusahan. Ang taong nakikinig sa pagtutuwid sa kanyang pag-uugali ay mapapabuti at hahaba ang buhay. Ngunit ang taong hindi nakikinig ay maliligaw ng landas. Ang nagkikintim ng galit ay sinungaling. At ang naninira sa kanyang kapwa ay hangat. Ang taong masalita ay madaling magkasala. Ang tao namang marunong ay pinipigilan ng kanyang dila. Ang salita naman ay mahalaga tulad ng pisa. Ngunit ang isip ng masama ay walang kabuluhan. Sa salita ng matuwid, marami ang nakikinabang. Ngunit ang mga hangal ay mamamatay dahil walang pangunawa. Ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi niya ito dinadagdagan ng anumang kalungkutan. Ang kaligayahan ng hangal ay ang paggawa ng kasamaan. Ngunit ang kaligayahan ng nakakaunawa ay ang mamuhay ng may karunungan. Ang kinatatakutan ng taong masama ay mangyayari sa kanya. Ang hinahangad ng taong matuwid ay makakamit niya. Kapag dumating ang pagsubok sa buhay na parang bagyo, maglalaho ang taong masama. Ngunit mananatiling matatag ang taong matuwid. Ang tamad na kinukonsugi ang kanyang amo ay gaya ng suka na nakakangilo Pawis na eh. at ng usok na nakakaluha. Ang may paggalang sa Panginoon Shout out all idol, Jake Tungkol Hernandez.
Ngunit Paul ang G.D. tao Robin. masama ay iiksi ang buhay. Ang pag-asa na matuwid ay magbibigay ng kaligayahan. Ngunit ang pag-asa na masama ay walang katuparan. Ang pagsunod ng matuwid sa pamamaraan ng Panginoon ay mag-iingat sa Kanya. Ngunit ang mga suwain dito ay mapapahamak. Ang matuwid ay hindi paaalisin sa kanyang lupain. Go! Ngunit ang masama ay Abangan mo paaalisin. kasi yun. Ang bibig ng matuwid ay puno ng karunungan. Ngunit ang dila ng sinungaling ay puputulin. Alam ng taong matuwid ang angkop at tamang sabihin. Ngunit ang alam lang sabihin ng taong masama ay puro kasamaan. Nakalayo masyado yan. Masakit yan. Go! Ikalabing-isang kabanata. Kinasusuklaman ng Panginoon ang nandaraya sa timbangan. Go! Ngunit ang nagtitimbang ng tama ay kanyang kinalulugan. Ang taong mayabang ay madaling mapahiya. Ngunit may karunungan ang taong mapagpakumbaba. Ang pamumuhay ng may katapatan ang gagabay sa taong matuwid. Ngunit ang taong mandaraya ay mapapahamak dahil hindi tama ang kanyang pamumuhay. Ang kayamanan ay hindi makakatulong sa araw ng pag-uupo. Ngunit ang matuwid na pamumuhay ay magliligtas sa iyo sa kamatayan. Ang matuwid at walang kapintasang pamumuhay ay makapagpapagaan ng buhay. Ngunit ang masamang pamumuhay ay maghahatid ng kapahamakan. Ang pamumuhay ng taong matuwid ang magliligtas sa kanya. Ngunit ang hangad ng taong mandaraya ang magpapahamak sa kanya. Kapag namatay ang taong masama, pag-asa niya ay mawawala at ang kanyang mga inaasahan ay mawawalan ng kabuluhan. Inililigtas ng Diyos sa kahirapan ang matuwid, ngunit ang masama ay kanyang pinababayaan. Sinisira ng hindi ng Diyos ang kapwa niya sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ang taong matuwid ay mailigtas ng kanyang kaalaman. Kapag ang matuwid ay pinagpapala, mga tao ay sumisigaw sa tuwa. At kapag ang masama ay napapahamak, ganoon din ang kanilang ginagawa. Umuunlad ang isang bayan sa pagpapala ng mga mamamayang matuwid. Subalit nawawasak ito sa pamamagitan ng salita ng masama. Ang taong walang pangunawa ay kinukutya ang kapwa. Ngunit ang taong may pangunawa ay hindi nangungutya. Ang mga taong madaldal ay nagsisiwalat ng sikreto ng iba. Ngunit ang taong mapagkakatiwalaan ay nakakapagtago ng sikreto ng iba. Babagsak ang bansa kung ang namumuno nito ay walang gumagabay. Ngunit kung maraming talapayo, tiyak ang tagumpay. Delikado ang mga kung managot sa utang ng iba. Kaya iwasan itong gawin upang hindi ka magkaproblema. Kapoy! Ang babaeng maganda ang ugali ay nag-aani ng karangalan. Ngunit ang taong marahas ay magaling lang sa pag-angkin ng kayamanan. Ang taong tamad ay maghihirap, ngunit ang taong masipag ay yayaman. Kung mabait ka, para iyon sa iyong kabutihan. Ngunit kung malupit ka, para iyon sa iyong kapahamakan. Ang masamang tao ay hindi tatanggap ng tunay na gantimpala. Ngunit ang gumagawa ng matuwid ay tatanggap ng tunay na gantimpala. Ang taong gumagawa ng matuwid ay patuloy na mabubuhay. Ngunit ang taong gumagawa ng masama ay mamamatay. Kasuklam-suklam sa Panginoon ang pag-iisip na masama. Ngunit ang buhay na matuwid ay kalugod-lugod sa Kanya. Ang taong masama, tiyak na parurusahan. Ngunit ang matuwid ay makakaligtas. Pwede mo rin yung gawin Ang yung jab magandang jabs eh. babaeng hindi marunong magpasya ay parang isang gintong sinsin sa uso ng baboy. Tubok lang. Ang ninanais na matuwid ay pawang kabutihan. Ikaw ang Ngunit magdadala ang nun. ninanais na masama ay nagdudulot ng kaguluhan. Kasi dito ka Ang mga taong mapagbigay ay lalong yumayaman. control yung speed na yun. Ngunit ang mga taong saking ay hahantong sa kahirapan. Ang taong mapagbigay ay magtatagumpay sa buhay. Ang taong tumutulong ay siyak na tutulungan. Isinusumpa ang taong nagtatago ng paninda para maitinda ito kapag mataas na ang presyo.
Ngunit pinupuri ang taong hindi nagtatago ng balisa. Ang taong naghahanap ng kabutihan ay makakatagpo ito. Mahirap yun dyan. Ngunit ang taong naghahanap ng gulo ay makakatagpo rin ng gulo. Mabibigo ang taong nagtitiwala sa kanyang kayamanan. Ngunit ang taong matuwid ay nalago na parang sariwang halaman. Ang mga hangal na nagdadala ng gulo sa sariling tahanan ay walang mamanahin sa huli. Magiging alipin lang sila ng mga taong may karunungan. Ang ginagawa ng mga taong matuwid ay makakatulong sa iba upang mapabuti at mapahaba ang kanilang buhay. At madadala niya ang mga tao sa pamamagitan ng kanyang karunungan. Ang mga ginagawa ng mga taong matuwid dito sa mundo ay ginagantihan ng kabutihan. Gayon din sa makasalanan at hindi kumikilala sa Diyos. Ganun ang lahat ay kaparusahan. Ikalabindalawang kabanata. Ang Sabi siya, taong nasa nung tumatanggap pangis ko eh. ng pagtutuwid sa kanyang pag-uugali ay nagnanais ng karunungan. Ngunit ang taong ayaw tumanggap ay hangal. Ang mabuting tao ay kinalulugdan ng Pahinga lang Panginoon. eh. Ngunit ang taong nagpaplano ng masama ay kanyang pinarurusahan. Dami-dami ka pa. Ang taong gumagawa ng masama ay walang katatagan. Ngunit ang taong matuwid ay matatag tulad ng isang punong kahoy na malalim ang ugat. Ang mabuting may bahay ay kasiyahan at karangalan ng kanyang asawa. Ngunit parang kanser sa buto ang nakakahiyang asawa. Ang iniisip ng taong matuwid ay tama. Ngunit ang mga payo ng taong masama ay pandaraya. Ang salita ng taong masama ay nakamamatay. Ngunit ang salita ng taong matuwid ay nakapagliligtas. Grabe ba? Mapapahamak at maglalaho ang mga taong masama. Ngunit mananatili ang lahi ng mga taong matuwid. Pinararangalan ang taong may karunungan. Ngunit hinahamak ang taong masama ang kaisipan. Mas mabuti ang taong simple pero kayang magbayad ng katulong kaysa sa taong nagkukunwaring mayaman. Ngunit kahit makain ay wala naman. Ang taong matuwid ay mabait sa kanyang mga alagang hayop. Ngunit ang taong masama ay malupit at walang awa sa kanyang mga hayop. Ang magsasakang masipag ay laging sagana sa pagkain. Ngunit ang walang sapat na pangunawa ay nagsasayang ng oras sa mga walang kabuluhang gawain. Ang taong masama ay laging kasamaan ang ginagawa, kaya hindi matatag ang kanyang kalagayan. Ngunit ang taong matuwid ay matatag gaya ng punong kahoy na malalim ang ugat. Ang kasamaang sinasabi ng taong masama ay nagdudulot sa kanya ng gulo. Ngunit ang taong matuwid ay umiiwas sa gulo. Ang bawat isa ay tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang sinabi o ginawa. Ang akala ng hangal ay palagi siyang tama. Ngunit ang taong marunong ay nakikinig sa payo. Ang hangal ay madaling magalit kapag iniinom. Ngunit ang taong may karunungan ay hindi pinapansin ang pang-iinsulto sa kanya. Ang tapat na saksi ay nagsasabi ng katotohanan. Ngunit ang hindi tapat na saksi ay nagsasabi ng kasinungalingan. Ang pabigla-biglang salita ay nakakasugat ng damdamin. Ngunit ang magandang salita ay nagpapagaling. Ang katotohanan ay mananatili kailanman. Ngunit hindi magtatagal ang kasinungalingan. Pagkaraya ang nasa puso ng mga taong nagbabalak ng masama. Ngunit kagalakan ang nasa puso ng mga taong nagbabalak ng mabuti. Walang mangyayaring masama sa taong matuwid. Ngunit sa masama, pawang kaguluhan ang mararanasan. Nasusuklam ang Panginoon sa mga nagsasabi ng kasinungalingan. Ngunit nalulugod siya sa nagsasabi ng katotohanan. Hindi ipinagyayabang ng taong marunong ang kanyang nalalaman. Ngunit ang hangal ay ipinibida ang kanyang kahangalan. Ang taong masipag ay magiging pinuro. Ngunit ang tamad ay magiging alipin. Nakapagpapalungkot sa tao ang kabalisahan. Ngunit ang magandang pananalita ay kaaliwan. Ginagabayan ng taong matuwid ang kanyang kaibigan. Ngunit iniligaw ka ng taong masama. Hindi makakamit ng taong tamad ang kanyang hinahangad. Ngunit ang taong masipag, maganda ang hinaharap. Ang matuwid na pamumuhay ay patungo sa buhay.
at maililigtas ka nito sa kamatayan. Ika-13 kabanata. Ang matalinong anak ay nakikinig sa pagtutuwid ng kanyang ama. Ngunit ang nangungutyang anak ay hindi nakikinig kapag sinasaway siya. Ang taong nagsasalita ng mabuti ay gagampanan ng mabuti. Ngunit ang salita ng taong hindi tapat ay gagampanan ng karusan. Ang taong mag-ingat sa pagsasalita ay nag-iingat ng kanyang buhay. Ngunit ang taong maligdan tungkol sa sarili ay kapahamakan. Ang taong tamad hindi makukuha ang hinahangal. Ngunit ang taong masipag ay magkakaroon ng higit pa sa kanyang hinahangal. Ang taong matuwid ay namumuhi sa kasinungalingan. Ngunit ang taong masama ay gumagawa ng mga bagay na kahiya-hiya. Ang taong walang kapintasan ay iingatan dahil sa kanyang matuwid na pamumuhay. Ngunit ang makasalanan ay mapapahamak dahil sa kanyang kasamaan. May mga taong nagkukunwaring mayaman, ngunit mahirap naman. At may mga nagkukunwaring mahirap, ngunit mayaman naman. Ang taong mayaman kapag dinukot ay may pantubos sa kanyang buhay. Ngunit ang taong mahirap, hindi man lang pinagtatangkaan. Ang buhay ng taong matuwid ay parang ilaw na maliwanag. Ngunit ang buhay ng Pwede na magpadsyasyong ba? ay parang ilaw na namatay. Ang kayabangan ay humahantong sa kaguluhan at pagtatalo.